Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Nabisto at mukhang kakasuhan ata ng ombudsman ayon dito sa video na papanoorin natin dahil sa panunuhol sa mga botante. Naku, yari kayo dito, baka bandang huli ilaglag talagang magkalaglagan na silang lahat. So ito, wag na natin patagalin, panoorin na ho natin. Matapos mabisto at kumalat ang ebidensyang nanunuhol ng public official para mapadali ang bigayan ng ayuda, isa sa mga kongresista ang pumirma para mapatalsik si VP Sara, tuluyan ang kinasuhan sa ombudsman. Nako. Ito ang kapapasok lamang na balita na agad nag-trending sa social media nang makumpirmang tuluyan ng sinampahan ng kasong katiwalian sa Office of the Ombudsman si Caloocan City 2nd District Congresswoman Mary Mitzi Cayunoy dahil sa personal nitong pamamahagi ng ayuda na dapat ay ginagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tila ngayon pa lamang, nagbabangayan na ang ilang mga taga-suporta ng kongresista maging ang mga Pilipinong tila pabor na makasuhan ng kongresista dahil sa kanyang ginawa. Ayon sa full report na inalabas ng Abante, Congresswoman na umepa sa ayuda ng DSWD, kinasuhan. Sinampahan kahapon ng kasong katiwalian sa Office of the Ombudsman si Caloocan City 2nd District Representative Mary Mitzi Cayunoy dahil sa personal nitong pamamahagi ng ayuda na dapat ay ginagawa ng mga taga-DSWD. Grabe, oh. Ito po ay totoo dahil ibinalita po ito ng isa sa mga kilalang network, ang Abante. Oo, dapat talagang kasuhan to. Alam mo, pinanood natin yung video niyan di ba? May pinagmalaki na inuuna daw sila sa payout. Ngayon, eto na, sinampahan na pala ng kaso, no? Yari ka dito. Nag-ugat ang reklamo laban kay Cayunoy ng kaniyang mga constituents na pinangungunahan ni na Elaine Manalang Bautista at Jose Eduardo Miranda Carlos. Nang ilang beses itong ipangalandakan ng live stream sa kanyang Facebook page na nireregaluhan at inilalabas niya ang mga taga-DSWD upang unahin at ilabas ang kanilang payout sa ayuda na isa umanong paglabag sa ethical at legal standards for public officials. Sinita rin ni Bautista at Carlos ang pamamahagi ni Cayunoy ng Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS na trabaho nila ng DSWD at hindi bahagi ng kanyang trabaho bilang mambabatas. Ayon sa bahagi ng pahayag ni Cayunoy sa video na na-record noong January 22, 2025, yung halimbawa, yung inilalabas ko yung mga higher officials, nagre-regalo ako. Nagbubo ngayon kasi tayo yung inuuna nila sa payout. Proud ka pa, ha? Proud pa talaga siya, no? Hanip na yun yung mga congressman ngayon, proud pa sa mga kagaguhan nila, no? Grabe. Proud ka pa doon? Lupit mo naman. Oo, talagang pinangalandakan niya, inuuna sila sa payout.
Dahil dito, hiniling ni Bautista at Carlos sa ombudsman na imbestigahan ang paglabag ni Kahayon Uy sa Section 3 ng Anti-Graft and Corruption Practices Act o Republic Act 3019. Nais ding paimbestigahan ng dalawa ang mga opisyales ng DSWD kasama sa inilabas na nakatanggap ng regalo mula sa kongresista. Samantala, nilinaw ni Bautista at Carlos na walang sino man ang nakiusap at nag-utos sa kanila para kasuhan ng kongresista. Nais lamang nila na maiwasto o matuldukan ang mga katiwalian ng kanilang kinatawan sa Distrito 2 ng lungsod. Nako. Unquote. Matapos nito ay Ang ano kasi dito, nung nakaraan, di ba, nakasuhan din si Congressman Kimbo. Ang tanong, asan na? Baka puro tayo kaso, tas hindi naman sila nananagot. Na yun yung mahirap dyan eh. No, alam nyo, talagang nagiging garapal na nga ho talaga yung mga bataan ni Romualdez. Mga bataan ni Romualdez to, isa to sa ano eh. Isa to sa mga pumirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte na bahagian nga di umano ng 150 million, no, para lang pumirma doon sa impeachment na yun. So paano ko ba nasabi na garapalan na? Kasi nung nakaraan, di ba, may video etong si Dan Fernandez na pinapangalandakan niya rin na mamimigay siya ng pera sa kanyang mga supporters. Sinabi niya nga doon na talagang pera niya daw yun. Pero kahit na vote buying pa rin kung maituturing yun. Dito naman may sobra ho tayong na alarma kasi nga parang hindi na ho natatakot tong mga congressman na to. Hindi na ho sila natatakot na ipangalandakan na talagang suportado sila ng House Speaker Martin Romualdez sa mga ayu-ayuda na ginagawa nila sa kanilang mga kampanya. Katulad na lang ho nitong video na to na ipapanood ko ho sa inyo, talagang lantaran na nga ho yung may talagang isinigaw pa nga ho dito, no, na halos lahat. Ito, pakinggan nyo itong sasabihin ng congressman na to. Ang pera ng taxpayers, kanya daw. Halos lahat ng binibigay namin dito sa distrito, iba din talaga. Halos lahat ibinigay ni Boss Speaker. O itong video na to, isa rin to sa patunay na imbis na pinagmalaki mo pa. Pinapalandakan talaga nila ang kapal ng mukha nila na parang gusto nila palabasin na yung mga pinamimigay na ayuda pera ni Speaker Martin Romualdez. Ang kapal ng mukha. Ito, panoorin natin, no. Nang ibinibigay namin dito sa distrito, galing po sa kanya, walang iba, House Speaker Martin Romualdez. Ang lupit, di ba? Pag mas maingay, mas malaki ang bigay. Ay, grabe. Pag mas maingay, marami kayong bigay. Sana all. Kaya pala. Ngayon ko napagtatanto. Kaya pala, todo epal yung ibang mga congressman dahil kapag maingay ka, mas malaki ang bigay. Ganun ka pala ka. Ganun ka pala ka, ha? Ang lupit, ha? Okay, tuloy. Diba? Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Naku po. Hindi lang 7-7, meron 30-30 pa pala. Aba, ang lupit nito, ha? So, ibig sabihin, yung 7-7, para yun sa distrito mo, pondo sa distrito. Tapos yung 30-30 sa sarili mo, ganun. So ito, pakinggan natin. 30. Ano pong meron sa 30-30-30? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million. 90 million lahat yun. Wow. 30 million AX or ATAP, 30 million na MAIT, and 30 million na tupat. Naku, mahirap nga po yan, Mayor. Sino-sino naman po ang sangkot dyan? Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na
congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Grabe nga po yung mga yan, Mayor, mga ganit sa pera at kapangyarihan. Grabe, no? Remote, 90 million, magbida-bida ka lang. I-promote mo lang lagi si Speaker Martin Romualdez. Kaya pala to. Okay, gets ko na ngayon. Kaya pala todo sigaw. Sila Luistro, sila sino pa ba? Sila Nograles kapag kasama nila si Speaker Martin Romualdez. Ganun pala ang grabe naman pala yan. Sana all, no? Ako di pa ako nakakita ng 1 million. Tapos sila 90 million. Sana all. Sana ko may 90 million ako. Kaya na, pwede na akong di mag-vlog. Pag may nag-offer sa akin, 90 million. Tapos, Jay Guevara, ito 90 million, huwag ka na mag-vlog. Huwag mo nang banatan ng administrasyon. 90 million. Kaya na ba ako mabuhay noon sa buong taon ko? Ay, huwag na pala. Kasi yung nanalo nga sa loto, ilang daang milyon yun, pero naghirap pa rin eh. Eh lalo sa akin, ang dami kong tinutulungan, ang dami kong pamilya. Oo, kulang yung 90 million na yun. Ng teting yung mga nasa taas, kalabag ng kalampag. Luisit na yan. Oo, no, grabe, no. Kapag yun nga yung napapansin ko, kaya pala ngayon, todo epal yung mga congressman, di ba? Kapag may issue, kapag may sinabi ang Duterte, pag may binanggit ang mga Duterte, naguunahan sila sa pagbagbanat sa mga Duterte. Ika pala ni Magalong, may 30-30 na naman. Bukod sa 7-7, may 30-30 pa. Ang lupit. Lagi na lang tayo ninanakawan. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganun, di ba? O kaya kung wala si ganito, walang AKAP. Wala si ganito, walang MAIP. Kung wala si ganito, Ang kasi alam nyo yung mga sinasabi nila pag wala si speaker walang AKAP, pag wala si speaker walang MAIP, pag wala si speaker walang AIX. Anak ng TTJ, hindi niya naman pera yun. Pera ho ng taong bayan yun. So pinamumukha pala ni speaker na galing sa kanya yung mga pera na yan, anak ng teteng. Ba't siya lang ba nagbabayad ng tax sa Pilipinas? Ulol! Tigil-tigilan nyo kami ng mga ganyan drama nyo. Akala mo naman pera niya talaga. Yung Tacloban nga, hindi niya mapaganda eh. Yung vlog natin noong nakaraan, di ba? Butas-butas yung bubong ng Tacloban. Yung palengke ng Tacloban. Ay, kung yung lugar mo nga, hindi mo mapaganda eh. Tapos mamimigay ka ng ayuda sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kalukuhan. Dito naman tayo, karugtong nito yan, karugtong. Ito. Asan na rin? Yan, ito karugtong, no? Ito yung 150 million. Ito na ang premyo. Papasok lang, binuking ni Attorney Marcoleta ang 150 million, kaya ang bayad sa pumirma, grabe ito. Panoorin natin. Pumirma silang lahat sa impeachment, nakala ba ninyo ay walang premyo yun? Nakalaki ng premyo nun. Diba? Ang aasahan natin sa tuwing darating ang isang pagkakataon na nasa inyong kapangyarihan. Bakit hindi po ninyo gamitin ang kapangyarihan? Ipagpapalit nyo po ba sa 5,000 piso ang kinabukasan ng ating bansa?
Ipagpapalit pa ninyo sa 5,000 piso ang dignidad na taglay-taglay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Pero kunin ninyo. Kasi pera ninyo yun. Kunin po ninyo, pero nakikiusap ako sa inyo pagkakuha ninyo. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila sapagkat hindi nila pera yun. Hindi nila pera yun at kailanman hindi naging tungkulin ng isang congressman o isang kumakandidatong senador na siya mismo ang mag-aabot sa inyo. Yun po ay pagpapasikat, pagpapasiklap sa inyo. Nakakahiya po. Kailangan malaman ninyo na kayo po'y iniinsulto nila kapag lumalapit sila sa inyo at ibinibigay yung halaga na kung tawagin ay akap. Iniinsulto po nila kayong lahat. Hindi po namin tungkulin yun. Kailangan malaman po ninyo. Hindi ganon ang tungkulin ng isang senador o isang congressman o congresswoman. Ang tungkulin po namin pare-pareho, kailangan buhayin natin, pasiglahin ang ekonomiya, ang kabuhayan ng ating bansa upang sa ganun magkaroon ng trabaho, dagdag na kita ang mamamayan. Alam niyo kung ano, kung etong mga congressman, kung yung pera na hinahawakan nila, kung talagang kasi ang nangyayari, alam niyo kung bakit ayuda yung ipinamimigay ng mga congressman. Alam niyo ba kung bakit ganun? Kasi doon kasi magkano lang yung magagastos nila. Halimbawa, sa isang distrito, dito sa Tagaytay, isang barangay dito sa Tagaytay. Oh. So ngayon, ang gagastusin ditong bigas is magkakahalaga lamang ng 5 million. Eh ang pera nila 150 million. Oh. Halimbawa sa Tagaytay, meron lamang 4 na barangay dito. So kung gagastos ng tigpa 5 million, 5, 10, 15, 20 million lang ang magagastos. O sabihin na natin 50 million na magagastos sa mga barangay kaysa mga paayuda project nila. Sa mga paayuda program ng mga congressman. O ibig sabihin may 100 million pa sila na maibubulsa nila para sa kanila. Kasi nga, alam nyo, ang ayuda ako, dati nga akong charity vlogger, no? Magkano lang naman ng 5 kilong bigas, magkano lang naman ng, tapos hindi pa mabibigyan yung hindi pa mabibigyan yung hindi naman mabibigyan lahat ng residente dyan sa isang barangay. May mga bali-balita nga na kapag hindi ka rehistrado, wala kang ayuda. Hindi pa pwede yung pumila ka, tapos bibigyan ka nila. Hindi pwede, dapat nakarehistro ka. At dapat talagang makukumbinsi mo sila na ikaw ay lehitimong supporters ni Speaker. No, mahirap po yun. Kaya itong sinasabi ni Congressman or future Senator Marcoleta, ito po talaga ay katotohanan na dapat ay magsagawa ng mga Congress ay hindi nila trabaho na irekta ibigay sa inyo yung mga ayuda na yan. Nga lang sa totoo lang po, may naman talaga, may silbi ang ayuda, yung mga pabigas-bigas, kasi alam naman natin maraming hirap ng mga Pilipino. Pero kung pagsama-samahin sana yung mga ayuda na yun at ibuo yun ng isang proyekto na makakatulong doon sa isang lugar na yun, di mas maganda. Matagal pa nilang mapapakinabangan yun. Dito kasi sa mga ayuda, bukod sa tinotolerate ho kayo ng mga congressman nyo at ibang mga politiko na maging tamad at umasa lang sa gobyerno, mahirap po yan. Mahirap po yung ganyang gawain. No, eto nga sa mga kampanya nga kahit din naman ako dito sa nung nalalaman nila na ako ay
supporters ng PDP Laban, may mga nagtatanong kung may paayuda ba daw. Alam niyo, ang kasagutan lang natin diyan hindi ho tayo tutulad sa mga gawain ng ibang mga politiko na parang binibili yung tawag dito, yung mga boto ng mga tao. Kasi kahit dilata, kahit bigas ang ibigay mo sa mga botante, vote buying pa rin na may tuturing yan. Parang binibili ang boto mo dyan. No? At ito pa pinakamasama dito, baka pag dumating ang may matinding sakuna, wag naman sana dito sa Pilipinas, wala na tayong may pamigay na ayuda. Ayun yung pinakamasakit dyan. Oo. At ito sige tuloy pa natin. Huwag kayong papayag. Huwag kayong papayag. Ang isang pamilyang Pilipino kahit mahirap, hindi niya gugustuhin na mananatili siyang mahirap. Ang isang Pilipino ay merong dignidad. Ayaw niya yung palagi na lang na binibigyan siya ng ayuda. Napipilitan lamang siyang kunin kahit sa pangangailangan. Sapagkat hindi ibinigay ang mga kondisyon para sa makapagtrabaho. Makahulagpos siya sa gapos ng kahirapan. Hindi siya papayag na ipamana sa kanyang pamilya ang kahirapan na matagal niya lang tinatagal. Oo nga pala, may dugtong ko lang po pala dito. May mga bali-balita nga na may mga, hindi ko kasi na-prepare yung video May nangyayari ho ngayon sa mga pangangampanya ng mga kandidato, no, special doon sa Alcancia, Bagoong, Pilipinas. May sinend sa akin na video at may mga sinend sa akin na mga pictures na itong mga viewers, yung mga tao na nandoon sa mga tinatawag na rally, iisang tao lang pala. Parang dinadala ho doon. Halimbawa, yung nakita niyong tao na nandoon sa unang proclamation ng Alyansa Bagong Pilipinas, dinadala pa nila doon sa iba't ibang lugar kung saan sila magrarally para magmukhang marami. May video kasi sinend sa akin na hindi ko lang humahanap, no? Pero kapag kailangan na, ilalabas natin na meron silang mga bus, sandamakmak yung kanilang mga bus na nanggagaling ho doon sa parang sinusundo daw ng mga bus yung mga botante. Ngayon, magmumukha talagang marami yun. Halimbawa, dito sa Tagaytay nag-rally, nangampanya. Yung mga tiga Pasig, Taguig, Pateros, Makati, yung mga tiga Laguna, papasundo doon para magmukhang marami yung tao doon. Doon sa gagawing kampanya doon sa Tagaytay. Yan daw ho yung mga nangyayari ngayon. Medyo delikado yan, medyo talagang nakaka-alarma yung mga ganyang gawain, no? Sana naman tayo ay gumising-gising, ha? Gising-gising tayo sa mga gising-gising tayo sa mga ganitong gawain. Ewan ko lang kung mahahanap ko pa yon, pero try natin. Meron kasing ibinigay sa akin na ganun na video. Ay, nandito ata sa cellphone ko. Saglit lamang, saglit. Sige, play ko lang to Huwag kayong papayag na manatili ang ganitong kalagayan. Piliin na po ninyo utang na loob. Nasa kamay po ninyo. Pumili na po kayo. Isa ko sinara ko na lang Wala Kasi po pag hindi kayo pumili, wala po kayong karapatan na umasa na may pagbabagong mangyayari pa sa ating
Tulungan ninyo kung gumawa ng isang kasaysayan. Iguhit natin ang isang kasaysayan. Pangangako sa gabi nito, kung kinakailangan ay panumpain natin. Simula sa araw na ito, gumawa tayo ng magandang bagay hindi lang para sa sarili natin, kung hindi sa ating bansa, sa ating mga anak, at sa anak ng ating mga anak. Huwag na kayong pumayag na yan na naman. Sila na naman. Ilang beses na ba silang nakabalik? Bakit ganun? Ito, may papanood ako sa inyo. Ito, malupit. Oo, ito. Ito yung sinasabi ko. Saan yan? Ito. Lumabas ka. Yan na. Uy, hindi yan. Sira ulo ka. Hindi iyan. Ito. Nasaan na yung video? Ay, ba't image pala yung napipindot ko naman eh. Ito to, video. Ito. Saan na yung video? Saan na yan? Ilabas mo ang video. Ito. Hoy, open. Yan. Oh. Hoy. Yan na. Ito. Yan. Yan, okay. Itong video na to, ito daw yung mga pinangahakot dun sa mga tao. Naku po. Ito ay sinend sa akin lamang ng isa sa mga netizen. Oo, sinend lang po ito ng isa sa mga netizen na isinisend. Ito daw yung mga panghakot nila sa mga tao kung saan man sila mangampanya para daw magmukhang marami. So ito, panoorin natin. Tuloy, madaming mga bus. Taga Davao. So pinapasakay daw pala yung mga tiga Davao. Ano yun? Rebilla? Yung nga. Oy. Senator Bong Rebilla. Siya pala yung nandito. Sorry. Ay, siya pala nandito. Patay tayo dyan. Patayin na lang natin yung sounds para hindi maingay. Ito, ano naman to? Yan, ito na, Ayan, ayun yung sinasabi kong video sa inyo na kung saan ay yung mga tao nga daw ay sinasakay tapos dinadala daw dun sa lugar na kung saan daw sila magrarally. So grabe yan, tindi naman ng mga gawain yun. Sana all na lang talaga, no? Papasana all ka na lang eh. So dito na tayo sa isa sa mga video na panoorin natin itong pagsupalpal ng isang angkor kay tawag dito kay Abalos. Grabe, hindi alam nyo dito siya dito talagang winasak ko siya ng angkor na ito. Dito kasi natanong yung saan nang gagaling yung panggastos niya sa pangangampanya, panggastos niya sa mga billboard. Dito ay may nakalagay na volunteer. Medyo nagtataka ho yung taong bayan na isang volunteer gagastos ng milyon para sa'yo. Ito, panoorin na lang muna natin. Say it's nice to see you in person. Sa mga billboard ka lang namin nakikita, ang dami. Ang biro nga ng iba ay mas nakikita pa nila kayo kumpara sa kanilang kapamilya. Sino pong pumupondo ng inyong kampanya? Ang nakakatuwa kung titignan mo, iba-iba nakalagay. May nakalagay na kalaman ng kriminal, may nakalagay na gawa hindi salita, may nakalagay na tama. Kasi mga volunteer po lahat ito. Ha? Volunteer? Tapos, paano?
Paano nag-volunteer? Ang layo ng sagot, ha? Lahat sila ay kung saan lugar, bigyan ko lang daw sila ng design, sila lang papagawa. So, yung iba dyan, part ng party list. So, it's galing sa baba. Uy, part ng party list. So, ibig sabihin, yung ibang gumagastos ng pangangampanya ni Abalos ay galing sa Congress. Aba, naku, kaya pala. Kaya pala hanggang ngayon mukha mo yung nakikita namin sa EDSA. Minsan nakakasura na nga eh. Anak ng Teding, kadadaan namin doon, nakikita namin siya. Ay ako'y taus-puso nagpapasalamat for this act of volunteerism. But who funds your campaign, Secretary? Well, it's just us and of course some friends. Yeah. Meron na ho ba kayong datos kung magkano na ang nagagastos ninyo sa inyong kampanya? Ay, hindi naman ganun kalaki, no? Meron kaming ginagastos ang talagang ang ano lang dyan is of course yung mga pinapagawa mo mga posters na iba na para sa iyo, no? Sa sarili mo. And since some ads probably on television. Yun. So walang ballpark figure? Mahirap magbigay ng ballpark figure. Hindi ko masyadong kabisado ito, but I assure you, we were within the limits of the law. You were making arrest after arrest after arrest nung panahon nyo bilang DILG Secretary. Yeah. Pakinggan nyo to maigi, ha? Katapos yung desisyon na tumakbo. Kailan ho ba dumating yung desisyon na tumakbo kayo bilang senador? Ang sabi ko, I'm going to give up that position, no, to try this one. Balikan po natin yon. So it was your decision, wala pong nag-utsok sa inyo. Yeah, it was my decision. Okay, we're gonna go to that in a bit. But first, itong mga arestong pinag-usapan natin, yung mga dinetalye nyo po ngayon, sabi nyo po, yun yung nag-udyok sa inyo para tumakbo? No, hindi lang yun. Those were the last things na nagawa ko to accomplish. Yung sabi ko, mission accomplish ko na ito. Okay. Mission accomplished niya. So, ibig sabihin, ikaw talaga may pakana dun sa KOJC. Bakit tanggi ka ng tanggi nung nakaraan? Mission accomplished niya pala, ginawa pala yun doon. Kapal na mukha mo, pinaka. Ay, nako. DILG. How would you disabuse the minds of those who think na this was by design? Na kinailangan nyo itong mga arestong ito para bumango ang pangalan ninyo para masegundahan, masuportahan yung pagtakbo nyo bilang senador. Boom! At yun naman talaga ang totoo. Kaya niya ginawa ni Abalos yan kay Pastor, kay Alice Goo at kung saan-saan pa para bumango yung pangalan niya. Balik-balik ta rin nyo man yung sagot dyan ni Abalos pero yun at yun ang katotohanan dyan. Talagang ginawa niya yun para nga makilala siya. Biruin nyo ginamit niya si Pastor at ang KOJC para makilala siya ng taong bayan. Okay? Bangga ko na ito, ipa-file ko na lang ito, if ever. Secretary, tama o mali? Yes. Produkto kayo ng dinastiya. Well, if we're going to define dynasty, no, it depends on how you define it. Kung simply anak ka lang, I'm a product of dynasty. Yes, I will admit that. When did you realize that it was your birthright to take over Mandaluyong? And then after that, bumalik sa tatay nyo, and then ngayon naman, sa asawa ninyo. And even I was in elementary, I was always the class president. Ito, speaking of dynastiya, isa rin pala dyan si Abalos. Ba't hindi siya binabanatan ng mga Congress? Kasi nga, yung gasto sa mga poster galing sa mga party list, sabi niya yun. Kaya gets na namin kung bakit parang hindi ka sinisita ng mga Congress pag-usapang dynasty, kundi yung mga Duterte lamang. Even during law school, I was part of the Student Council twice. So it was never a birthright. It was embedded in me. Pagkatao ko na yung Carmina. So kapag this time around umangat na naman sa Senado ang topic tungkol sa dinastiya, and to put in a law
na anti-dynasty law. Ano ho ang boto ninyo? Well- Kanina po, kinwento ninyo kung paano kayo napadpad dito sa kasalukuyang sitwasyon ninyo. Even as a kid, you were a class president all the way up to law school and up to now. Yun ay kwento ninyo. Iba po ang kwento ninyo dun sa kwento ng asawa ninyo. Bakit ho siya ang tatakbo ngayon? Maraming sinasabi tayong dinastiya na nawala sa Metro Manila. You can count of them. Despite everything that you've said, Hindi talaga may iwasang umiwi yung panga niya, no? You don't count on them. Secretary, Yes. sa lahat po ng sinasabi niyong nagawa ninyo at napatunayan ninyo, bakit ho sa survey, pag yun ang pagbabasihan, hindi po pumapalo ang mga numero ninyo? Bakit sa tingin niyo yan ang sitwasyon? Kayo po ay naging bahagi ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Naging bahagi rin kayo ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Anti-Duterte ho ba kayo? Yung Uy! Anti-Duterte ho ba kayo? Opo. kung kinabibilangan niyo pong alyansa para sa bagong Pilipinas, ang tingin ng mga tao, lumang politika, lumang mga pangalan, paano nyo maitataguyod ang bagong Pilipinas kung puro luma naman kayo na nandun sa administration slate? Well, unang-una, tignan nyo yung plataformang binibigay. Wow! Tignan mo yung advokasiyang binibigay. Wow! Kung sasabihin mong luma ako, wala akong problema. Maski bago pa lang ako tatakbo sa Senado. I'm a neophyte senator. Secretary, anong Tignan yung plataforma. Eh kung may plataforma sila ngayon, ba't hindi pa nila ginawa yan noon? Diba? Ba't hindi nila ginawa noon? Yung mga plataforma na yan, ba't ngayon lang nila naisip? Naku po. pananaw ninyo dun sa mga magkakamag-anak, magkakapatid na magkakasama sa Senado? Well, unang-una, no, binoto ng tao yan. Ngayon, ang hirap Pero may delikadesa, di ba? Pwede namang humindi. Pwede namang, pwede namang sabihin, ikaw muna, kuya, ikaw muna, ate, labas you know, muna ako. Say it's nice. Kawawa si Avalos. O, eto pa malupit dyan. Ito yung pinaka-tag-trademark sa sinasabi niya. Ito to, panoorin natin. Oh. Ito to. Uy, ito to. Malakas. Ngayon. So parang nabalik na naman. Tingnan niyo. Dito, bingo siya. Tingnan niyo yung mga kasinungalingan ni Avalos. Play. Yun, sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7. Ngayon, malakas. Ngayon. So parang nabalik na naman siya. Hindi. Dati pa yan. Ngayon. Hindi. Dati pa yan. Tangin na, yan. Sinungaling pa more. Ha? Pag sinungaling pa more, isa pa. Yun, sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7. Ngayon, malakas. Ngayon. So parang nabalik na naman siya. Hindi. Dati pa yan. Yun, sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7. Ngayon, malakas. Ngayon. So parang nabalik na naman siya. Hindi. Dati pa yan. Grabe. Ngayon. Yung tipong nagyabang ka, tapos na-realize mo mali pala yung pinagyabang mo. Ay, naku po, Avalos. O, alam nyo na. Baka naman. Hindi na namin kailangan ulit-ulitin pa.